Hallelujah. Hallelujah. Ang ating pong pag-aaralan ngayon na salita ng Diyos ay matatagpuan sa Proverbs 14, verse 34. At yun po ay panamagatan nating righteousness exalts a nation. Sabay-sabay nga po, basahin natin. Righteousness exalts a nation. No? Righteousness exalts a nation. Ano po ba ang righteousness at kaninong righteousness ang binabanggit natin dyan? Unang-una po, ang righteousness ay isang katangian ng Diyos. Sabi nyo, ang righteousness ay katangian ng Diyos. It's a part of God's character, no? Righteous. Ang Diyos ay matuwid. Sabi po, God's righteousness refers to His perfect and holy nature. Sabi niyo nga, perfect and holy nature. Okay? Ang Diyos natin ay banal. Ang Diyos natin sinasamba ay walang kasalanan, walang bahid ng kasalanan. Perpekto siya. No? Siya ay banal sa kanyang katangian in His nature. Sabi po, this perfect holy nature consistently acts in accordance with God's own divine standards. Sabihin niyo po, God's own divine standards. So, ang Diyos ay banal kasi meron po siyang pamantayan ng kabanalan. Meron siyang standard of holiness. Ano-ano po yan? Divine standards. Standard of justice. Sabi niyo, standard of justice. Ayan. Standard of goodness and standard of truth. Ayan, no? Tatlo pong pamantayan meron ng Diyos, ang hustisya, ang kabutihan, at ang katotohanan. So, ang Diyos ay tinawag na matuwid sapagkat dito sa tatlong yan, perpekto ang Diyos. Pagdating sa hustisya, katarungan, ang Diyos lang ang perpekto. Pagdating sa kabutihan, ang Diyos lang ang mabuti. Pagdating po sa katotohanan, ang Diyos lang ang katotohanan. Kaya ang tao, nagkakagulo-gulo kasi meron kanya-kanyang katotohanan. Meron kanya-kanyang sinasabi na katwiran o katarungan. At minsan, ano pa yung isa? Pag itong tatlo na to na binanggit, ay hindi natin ipinagkatiwala o hindi natin isinalig sa Diyos, kakaproblema po tayo. At ito na nga, nangyayari sa ating bansa ngayon. Ang ating bansa ay magulo, maraming problema, kasi walang righteousness. Sabi niyo, walang righteousness. Naniniwala ba kayo na walang righteousness ang ating bansa ngayon? Yes. Kaya, tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng righteousness exalts a nation? Sa Proverbs 14:34, basahin po natin sabay-sabay, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Sabi, ang katwiran o righteousness exalts a nation, ang nagpapataas o nagpapabigay ng magandang kalagayan, magandang status sa isang bansa. No? Ang katwiran, righteousness, especially God's righteousness. But, a sin, sabi niyo, sin. Ang kasalanan daw po ang nagbibigay ng kahihiyan sa maraming tao o kahit kaninong tao. Again, balikan natin. Ano nangyari sa atin this week? Malaking kahihiyan. A big disgrace. Worldwide po, pinag-uusapan ang nangyari this week sa Senado. Amen ba kayo? Kayo ba ay nakakaramdam ng pagkahiya sa nangyari sa ating mga leaders? Naturingan mga leaders ng ating bansa. And yet, ganun ang pinakita sa media, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. So, himay-himayin po natin ang ating mensahe.
Sinasabi po dito sa sinulat by the way, ang sumulat po nito ay si Haring Solomon, ang pinakamatalinong hari sa kanyang kapanahunan. So ang sabi niya, ang katwiran o ang righteousness ang nagpapataas, nagpapaangat sa isang bansa. Subalit ang kasalanan ang, kumbaga sa ibang wika, hindi lamang kahihiyan, nagbibigay ng kapahamakan, nagbibigay ng masamang epekto sa isang bansa at sa mga tao. So dito po sa verse na ito, sabi, it highlights the principle that a society's true greatness comes from moral integrity, from justice, and obedience to the ethical laws, while sin or corruption leads to its downfall. Gusto ko pong linawin na ang ating mga leaders, no, whether on the side of Duterte, on the side of Marcos, in general, puro may problema po. Corruption, deceit, lahat po ng masasabi natin na injustices, moral, bagsak sa moral integrity, and obedience to ethical laws. Both side po yan. Kahit sino, merong pagkukulang sa ating bansa. Of course, andyan yung flood control na hanggang ngayon di pa nasa-solve. At syempre, alam naman natin kung sino ang nasa isip ng mga tao na mastermind. Hindi lamang solve agad, but again, andun yung problema ng mga EJK, which is marami ring biktima. Kahit saan ka pumunta, kaliwa o kanan, sinong kawawa? Ang taong bayan. Andiyan ba kayo? No? Pero yung mga nandun sa taas, hindi sila apektado. Hindi sila namang problema. Palusot lang ng palusot. Andiyan ba kayo? Pero sinong tinatamaan, apektado? Ang ordinaryong Pilipino. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw at ako at si pastor. Tayong lahat. Wala exempted. Basta Pilipino, damay-damay tayo sa kapalpakan, damay-damay tayo sa paghihirap, no? Tayo yung sumasalo ng mga kagagawan ng mga nasa taas. Sabi ko nga, merong matandang naghahanap buhay, lolo, hinuli, kinulong. Diba? Ang bilis kulungin pag mahirap Andiyan ba kayo? Pero kapag mayaman at may pera at may impluensya, may kapangyarihan, hindi makulong-kulong. Nakakatakas pa. Andiyan ba kayo? Tinutulungan pang tumakas. Ito yung ating kalagayan sa ating bansa. Kaya, kung titingnan natin sa standard ng Diyos, bagsak na bagsak po ang ating bansa at mga leaders. Walang righteousness. Kaya, makikita natin mamaya ang epekto nito sa atin. No? Sabing ganon, itong talatang ito sa Biblia, meron dalawa po siyang major philosophical points. Next slide, sabi yan. The proverb carries two major philosophical points. Ay, number 1, the power of righteousness. Number 2, the consequences of sin. Unahin natin number 1. Doon na po sa power of righteousness. No? Dahil sa verse na ito, dalawa yung binanggit ni Haring Solomon. Yung katwiran, nagbibigay ng parangal sa isang bansa. Yung kasalanan, nagbibigay ng kahihiyan at kapahamakan sa isang bansa. The power of righteousness. Unang-una, sabi po, the righteousness or righteousness derived from the Hebrew word tzedakah. Sabi niyo, tzedakah. It implies justice, justisya, rightness, katarungan o katwiran,
and ethical conduct, mabuting asal. It is a powerful force that can elevate a nation, bringing it honor and divine favor. So pag righteousness ang pinag-usapan, sabi po, ang Hebrew niya ay tzedakah, na nagtuturo raw po ito ng katwiran o hustisya. Ibig sabihin, pag may naapi, ipagtatanggol. Pag may naapi o may namatay, gagawa ng justice. Tanong ko, kanina binigay ka example natin, no? Kapag mahirap ka, meron ka bang justice? Sa tingin mo, kapag ang mahirap, may justice ba? Bigyan ko kayo example. Pag, dito lang sa Bulihan, meron tayong tinatawag na parang curfew sa gabi, di ba? Yung mga kabataan, pag nahuli kayo, napakalat-kalat sa gabi, dadamputin kayo ng pulis. At wala nang marami pang proseso, kukulong agad kayo. Right there and there. At yan ay, alam ko, based on somebody's experience. Amen? Hindi ka pwedeng sasabihin mo sa pulis, hindi, may karapatan ako, huwag mo akong hulihin. Kailangan ko muna ng abogado. Walang ganun sa may hirap. Diretso ka kagad sa presinto, sa kulungan. Amen. Pero yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, milyon-milyon sa kaban ng bayan, nakakulong na ba? Parang si Bong Revilla pa lang nakakulong. Wala pang kasunod. Pero yung iba na akusado, nasa Senado, may mga senador tayo na akusado, may mga kaso. Pero pag-alagala doon sa Senado at feeling, ano tawag ito? Feeling nila ay above the law sila. Feeling nila ay hindi sila mahuhuli at dapat hulihin. Justice, ayan po yan. Righteousness, kailangan walang kinikilingan, mahirap o mayaman. Dapat pantay-pantay. Yon ang righteousness. Rightness, katarungan. No? Sabihin, yung tama, pinatutupad dapat. Yung mali, pinarurusahan dapat. Ethical conduct, mabuting asal. Kayo ba, tatanungin ko, may nakita ba kayong mabuting asal na nangyari itong nakaraang linggo na to? May mabuting asal ba sa mga leaders natin? Kinakausap ko po kayo. Pwede kayo tumangaw, pwedeng umiling. Meron, wala? Okay, so may sagot at may iling. Ayan. At totoo naman po yan. Nakita naman natin sa buong balita. At sabi dyan, ito ay powerful force that can elevate a nation. So yung matuwid na patakbo sa isang bansa na mayroong justice, may rightness, mayroong ethical conduct, ito yung mag-aangat sa bansa. Magdadala ng honor and divine favor. Lalo na kapag inuuna at kinikilala ng mga leader ng bansa ang Diyos bilang pinakamakapangyarihan sa lahat at nagpapasakop. Though, may mga senador tayo na nagko-quote ng Bible. May kilala ba kayong senador na nagko-quote ng Bible? Panay ang quote ng Bible verse. Pero, wala naman sa lugar yung ginagawang aksyon. Kontra naman sa prinsipyo ng Bible. Hindi ho lahat na naririnig nyo, nagre-recite ng verse ng Bible. Totoo na anak ng Diyos. Sabi ng Bible, they will know them by their fruits. Makilala nyo ang tunay at hindi tunay sa kanilang mga bunga. Amen? Pag yung salita o yung Bible verse ginamit at iba yung pinapakitang ugali o aksyon, hindi po yon totoo na sa Panginoon.
Next, sabi po, when a nation and its people practice righteousness, such as honesty, katapatan, fairness, pagiging patas, walang kinikilingan, and compassion, merong habag at awa. It lifts the society, builds trust, kakaroon ng tiwala ang mga tao, and leads to prosperity. Sumasagana ang bansa. Ang tanong, masagana ba ang Pilipinas? Masagana ba ang kalagayan natin ngayon? Hindi. Yung mga nasa taas, masagana. Yung mga upper class, masagana. Yung mga corrupt, saganang-sagana. Kadaming pera na nasa maleta. Andiyan ba kayo? Pero tayo, wala. Gutom tayo. Hirap tayo. Tayo na nagtatrabaho, ang mamamayan na nagtatrabaho, nagsisikap ng maayos, lumalaban ng patas, yun ang kawawa. Tingnan niyo po, sa mga nagtatrabaho. Kahit na hindi nagtatrabaho, sa tax na lang natin. Sino ang umaaray sa tax? Amen? Trabaho ka, pagdating mo sa sweldo, kaltas agad, matik yung iyong taxes. Pagkatapos malalaman mo yung taxes pala, binubulsa lang, minamaleta lang ng mga corrupt na mga leaders. Kaya wala pong maibigay na serbisyo sa health. Ang PhilHealth, pag ikaw ay na-ospital, ngayon, kawawa ka. Ang PGH yata, wala nang subsidiary ng PhilHealth. So pag nagpunta ka ron, mag-produce ka ng pera mo, hindi ka na sasagutin ng PhilHealth lahat. Nandiyan mo. Imbis na serbisyo sa bayan, tulong sa bayan, ilang tao lang ang nakikinabang. Again, nasa kaliwa at kanan yan. Minsan pareho pa yan sila sa korupsyon. Andiyan pa kayo? Sabi po riyan, ang bansang merong righteousness ay pinagpapala sa Ghana. Righteousness exalts a nation, refers to living in accordance with God's standard and moral laws. Sabihin, pag sinunod natin ang salita ng Diyos, ang prinsipyo ng Diyos, ang moral law ng Diyos, ito magbibigay ng honor, blessing, at prosperity sa bansa natin. Sa biblical context, ang righteousness po ay often associated with justice. Again, maririnig natin palagi yung word na justice, integrity, and ethical behavior. Yan yung mga mahahalagang component ng righteousness sa isang bansa. And I believe, yan yung malalaking problema natin sa mga leader natin. Yan yung mga nangawala sa kanila. Andiyan ba kayo? Walang integridad. Hindi mo malaman o magaling magsinungaling ang mga leader natin. Magaling gumawa ng script, ng stage. Andiyan ba kayo? At nung araw siguro, pwedeng gawin nila yon dahil mga Pilipino, nung araw medyo mahina ang pag-iisip. Pero sa panahon natin ngayon, yung mga kabataan, ang tatalino. Andiyan ba kayo? Mga kabataan. Isa lang ang tumango. Sabi ko nga, mga kabataan ngayon hindi na maloloko. At syempre, hindi lang kabataan kahit na middle age. Lalo na ang mga matatanda, ang mga senior citizen, andiyan ba kayo? Sa tinagal-tagal natin ng buhay dito sa mundo, ito, alam na natin mga kapalpakan at mga masamang gawain. Oh. Again, sabi po riyan, the idea that righteousness exalt a nation, yan, suggests po na a society collectively adheres to God's principle. It experiences prosperity, peace,
and divine favor. Tanungin natin, prosper ba ang Pilipinas ngayon? Hindi. Peaceful ba ang Pilipinas ngayon? Hindi rin. May divine favor ba ang Pilipinas ngayon? I doubt. The concept is echoed in scriptures. Alam niyo, nasa Bible po kasi yan. Sa Deuteronomy 28, sinasabi po ron, blessings are promised to Israel for obedience. Sa pagsunod sa Diyos. Ang blessing dumarating pag sumusunod ang mga tao sa Diyos. Amen ba? There is always a blessing in obedience. Ngayon, sabing ganon, historically, ayan, nations that have embraced biblical principles have often seen periods of stability and growth. So yung mga nag-adapt, in-apply ang Bible sa kanilang bansa, yun yung mga pinagpala umangat. At yun yung mga umunlad na mga bansa. Ano-ano po mga bansa yan? Yan yung mga tinatawag natin first world country. Ang Amerika, sa kanilang konstitusyon, nang binuo po nila ito, ang naging basis po nila ng saligang batas, constitution, ay ang Bible. Inadapt po nila yan. First world country, Canada, UK, Australia, New Zealand. Kaya ganun po katindi ang pag-unlad sa kanilang bansa. Ganun katindi ang kayamanan, ang prosperity sa kanila. Kasi ang mga sinaon ng mga tao nila, mga leaders nila nung araw, kumikilala sa Diyos. At sumusunod sa Biblia. Dito sa atin, bagaman marami na rin ang Christian, born again, pero mas marami pa rin ang hindi. Andiyan ba kayo? Lalo na sa mga leaders natin. May mga naturingan mga Kristiyano sa Senado, sa Kongreso, pero ewan ko lang kung anong patotoo pinapakita nila doon. Now, consequence of sin. Next, sabi po, ang sin ay nagmula sa Hebrew word na chata'a. Sabi niyo, chata'a. Muntik na maging chatae. Kung naging EH yung huli ng chatae. Pero chata'a, no? Ibig sabihin, missing the mark. Hindi ka tumama. Alam niyo, yung target na bullets, may target, di ba? Yung pagka inano mo ng dart, baga yung bilog na yon, walang tumama. Baga sa pader tumama. Pagka ganun daw po ang illustration, missing the mark, ang tawag doon, or rebellion against God's standard. Yan po yung kasalanan, ibig sabihin sa Hebrew, chata'a. Ang kasalanan daw po yung nagdadala ng disgrace. It brings disgrace, kahihiyan, not only to individuals, but to the entire communities and nations. Totoo naman, ang kasalanan ng isang bansa o ng mga leader, hindi lang sa kanila kahihiyan, damay, pati ang ibang tao. Amen po ba? Sabi dyan, ang conversely, moral decay, yan, pwedeng magdulot din ito ng kabulukan sa lipunan, korupsyon, katiwalian, injustice, kawalan ng katarungan, and bring shame and destruction, kahihiyan, pagkasira at pagkawasak sa mga tao, sa mga mamamayan. Sabi diyan, sin in this context refers to the action and attitudes that go against God's command. So yung mga action daw ito na sumasalungat sa utos ng Diyos. Ito po ay pwedeng personal and communal transgression. Pwedeng pansarili. Yung may mga, alam nyo, karamihan po ng nasa leadership ng bansa natin, may mga pansariling interest. Ibig sabihin, sa mga susunod na eleksyon, gusto nila, may posisyon pa rin sila. Kaya ngayon, yung iba, lumilipat ng partido, nagbabalimbing, bumabaliktad, kasi kung saan malakas, doon sila papanik. Andiyan ba kayo? Hello? Naniniguro.
ng kanilang future. Kaya ngayon, minsan nasa administrasyon, lumipat, naging mayorya ang DDS. Galing siya sa Marcos team, lumipat sa Duterte team. Bakit? Personal interest po yan. Maring gusto niya magkaroon ng position in the following election or may mga negosyo siya, pamilya niya, na gusto niyang i-secure at huwag ma-sequester o huwag kasuhan. No? Personal interest yan. Sabi pong ganon, ang kahihiyan na dala ng kasalanan, sabi po, ay nagmamanifest sa iba't ibang forms. Ano pong forms yan? Social unrest. Sabi niyo, social unrest. Ano yan? Yan po yung kaguluhan sa lipunan. Just like what we have seen in the past week. Siguro hindi ko na i-detalye yung nangyari, no? Kasi sa balita, sinabi naman ng mga reporter, ang unang nagpaputok daw ay Sergeant of Arms. Tama? Bakit parang? Tango kayo, tama? Tama. Ayan. Bawal po yun. Puputokan mo yung NBI. Magkakampi kayo dapat. Gobyerno sa gobyerno. Andiyan ba kayo? Hello? Gobyerno sa gobyerno. Hindi po naglalaban yan. Meron tinatawag silang interagency cooperation. Pero bakit pinuputukan ang isang law enforcement agency ng mga tao sa Senado? Of course, alam natin, mayroong pinoprotektahan. Alam nyo na yung ibang dyan. No? So, but again, disgrace, kahihiyan, ang dala nito, kaguluhan sa lipunan, at sabi po, moral decay, pagkabulok ng moralidad. Yan po yung pinakita this week sa ating tinatawag na Senado. Next slide, please. Ayan. Yung tinatawag na ayan. Yan ba yun? Okay. Sa Bible, makikita po natin mayroong mga example ng pagbagsak dahil sa kasalanan. Ito po una-una yung Sodom and Gomorrah, kung naalala nyo. Ang Sodom at Gomorrah ay hinatulan ng Diyos. Pinadalhan ng apoy. Sinunog ang bayang iyon dahil sa kasalanan. Sa Genesis 19 po yan. Ang bayang Israel na tinawag at pinili ng Diyos, hindi ligtas sa kaparusahan. Sa 2 Kings chapter 17, sila po ay nakaranas ng exile o yung mapaalis sa kanilang lupain dahil sa pagsuway sa Diyos. No? Sabing ganon, the disgrace is not limited to specific people, but applies universally to any people who turn away from righteousness. The praise serves as a warning that sin has a consequences, not only to individuals, but the entire nation. So, ang epekto po talaga ng kasalanan ay hindi lamang sa taong gumawa, kundi pati sa iba. Next slide, sabi po, national and personal responsibility. So, national and personal responsibility. Basahin po natin, sabay-sabay. While the verse speaks to nation, also applies to individuals. Personal righteousness contributes to the moral fabric of society, while personal sin lead to communal disgrace.
Ayan po. So ang kasalanan, pagsuway, may epekto po yan. Bagaman sabi, pinag-aaralan natin ngayon ay sa bansa, sa nationwide, ika nga, it also applies individually. Personal righteousness po contributes to the moral fabric of society. Tandaan natin, nagsisimula ang basic unit ng society natin saan po? Sa family. At sa family, merong tatay, may nanay, may mga anak. Yan po ang bubuo ng basic unit of society natin. Pero sabi diyan, merong moral o effect sa moral fabric of society. While personally, sin can lead to communal disgrace. So example natin, mga ilang individual lang na gumawa ng mali, pero ang epekto nasa buong Pilipinas. Next slide, ano pong sabi? The role of leadership. Leaders have become a significant impact on a moral direction of a nation. Godly leadership can guide a nation toward righteousness, while ungodly leadership can lead it into sin. Dalawa lang naman ang pupuntahan ng mga leaders. Maka-Diyos sila o hindi. Pag maka-Diyos ang ating mga leader, magdadala ito ng blessing, magdadala ito ng magandang epekto sa isang bansa, pero kapag hindi sila maka-Diyos, babagsak ang ating bansa. At yun na nga ang sitwasyon natin ngayon. What do we need? Next is prayer and intercession. Prayer and intercession. Believers are called to pray for their nation and its leaders. Ayan po yung basic na tungkulin natin bilang Kristiyano. To pray for our nation, to pray for our leaders, seeking God's guidance and intervention to promote righteousness and avert disgrace. Ayan. Pag-pray po natin na maliwanagan ang isip ng mga leaders natin. Pag-pray po natin na makonvict sila ng Holy Spirit, na makonsensya sila, na alam mo yun, hindi sila makatulog, mabagabag sila. Makita nila yung mga ginagawa nilang mali at magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Sa huli, tangkapin nila ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas nila. Amen? Yun yung prayer natin para sa kanila. No? Seek guidance and intervention to promote righteousness. Kasi hindi po magbabago ang tao kundi ang Diyos ang magbabago sa kanila. Amen po ba? Tanging ang Diyos lang ang pwedeng magbago sa puso at buhay ng tao. Kahit na ang tao, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Only God is in the business of changing lives. Ulitin ko po. Only God is in the business of changing lives. Siya lang ang may kapangyarihan. Magbago ng puso ng tao. Magbago ng ugali ng tao. Magbago ng prinsipyo ng tao. At sabi ng Bible, sa 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. Kapag ang tao ay nakakilala kay Kristo, magbabago ang kanyang buhay. Babaguhin siya ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord Jesus? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Siya ang may kapangyarihan magbago. At mangyayari ang pagbabago sa pamagitan ng pananalangin ng mga anak ng Diyos. Sabi po, why a nation is lifted up by righteousness. Next slide. Basahin po natin. God openly blesses obedience. Sabi po sa Deuteronomy 11:13-14, if you carefully obey my command, sabi ng Diyos, I will send rain on your land in its season. Yung pong pagpapadala ng ulan ng Diyos, no, ay isang simbolo ng pagpapala na nanggagaling sa Diyos. Tayo lang, this week din. Sobrang init ng panahon natin. Amen. Nagpe-pray tayo siguro. Ewan ko kung nag-pray kayo ng ulan. Pero nagpadala ang Diyos ng ulan. No? At sabi nga, parang dito sa Cavite, unang-una umulan sa ating bayan sa Cavite.
Kaya sabi mo siya yung katabi, mapalad tayo. Pinadalan tayo ng Diyos ng ulan. Literal na ulan yon. Pero symbolically, pag nagpadala ng ulan ng Diyos, it speaks of blessings. Pero doon sa taas, ayan ang nangyayari. Ayan. Kita nyo? Yung mga tao, yung mga nanonood, nagpapanik, barila na, kakagulo na. Pero doon sa taas, parang walang gulo. Parang happy-happy lang. Masaya lang. Andiyan ba kayo? Hello? Sabi pong ganyan, rulers are not a terror to conduct, but to bad. Nakita natin na no one is above the law. No? Nagpakita ng kaguluhan, pero yung mga nasa loob, hindi naman nagkakagulo. Meron ba kayo nakitang nagpapanik? Kahit doon sa media? Wala, di ba? In fact, nung dumating pa nga si Remulla, sabi ng iba, parang ang tawag doon, parang magkaka-vibes sila. Kaka-vibes. Samantalang yung isa dapat nagpapatupad ng batas, nang huhuli, at yung iba namang panig dapat hinuhuli. Kaya lang saan yung huhulihin? Nakatakas. Andiyan ba kayo? Hello? Sumagot naman kayo. Andiyan pa ba kayo? Ayan. Sabi po, moral credibility strengthens international standing. So kapag meron po tayong moral, ang mga Pilipino, ang mga senador, ang mga nasa pamahalaan, kung may moral sila, it will strengthen, magpapalakas siya ng international standing. Hahangaan tayo dapat sa buong mundo. Kikilalanin yung tapang at galing ng Pilipino. Pero, pag walang moral, o mayroong korupsyon, bagay, sikat na tayo sa korupsyon. May standing na nga tayo na posisyon pagdating sa korupsyon sa buong mundo. Sino nakakaalam kung pang-ilan na tayo? Pang-apat yata tayo. Pangatlo na. Oo, tumaas na tayo. Dati pang-apat, naging pangatlo na. Baka maging number 1 tayo. Number 1 sa korupsyon. Nakakahiya po yun. Hindi po yun dapat ipagmalaki. No? Corruption weakens alliances and economies. Sabi po yan ng Bible sa Proverbs. No? And then what else? Sabi po, ngayon tayo ay laughing stock. Isa tayong katatawanan sa buong mundo. Nakita ng buong mundo, walang justice system sa Pilipinas. Pag mayaman ka, may kapangyarihan ka, may impluensya ka, pwede kang tumakas sa batas. Andiyan ba kayo? Pag mahirap ka, wala kang pera, ordinaryo ka lang, wala kang takas sa batas. Kukulong ka agad. Pero kapag ka senador, congressman, etc., pwedeng tumakas. At ginawa pa nga hiding place yung Senado. Ginawa pang, anong tawag doon? Haven of fugitive yung Senado. So, kita yan ng buong mundo. Kita yan ng mga sa ating modern technology ngayon. Habang binabalita yan dito sa Pilipinas, binabalita rin yan sa ibang bansa. Kaya sabing ganon, tayo ay walang hustisya, tayo'y katatawanan, tayo ay walang dangal sa tingin ng iba. Now, let's go to the principles for modern leaders. Ano ba ang prinsipyo para dapat sa mga leader natin ngayon? Number 1 is, govern as God's servants. Ito dapat ang matutunan ng mga nasa pamahalaan. Kailangan malaman nila na sila ay
God's servants. They should govern as God's servants, not autonomous power brokers. No? Sabihin, no one is above the law. Hindi porket may position ka sa gobyerno, hindi ka na pwedeng hulihin, galawin, o untouchable ka na. Sabi nga natin, no one is above the law. Wala dapat, no? Pero, may mga protector. Sabi niyo, protector. Hindi lamang cellphone ang may protector. Pati, yung mga tumatakas sa batas may protector. Tingnan natin, sino ba yung mga yung protector? Ayan, nakita niyo yung larawan ng mga protectors. Ano pong sabi? Sila ay mga lingkod ng kanilang amo na pinoprotektahan. Andiyan pa kayo? Ayan, meron, siyempre yung iba, sasabihin. Meron kaming point. No? Ang nakita ko or naobserbahan ko po dito sa Pilipinas, marami ang nagbibigay ng opinion sa social media. Pero pagdating sa batas, wala namang pinag-aralan sa batas. Hindi naman abogado. Hindi naman expert, especially on international criminal law. Pero ang galing mga tuwiran. Kala mo, abogado. Ayan. Yan po ang mga yan. Diyan nagmumula ang mga pangangatwiran. Diyan sa mga nasa picture na yan. Next slide. Sabi po, speak or protect the innocent and punish the evil. Ang dapat pinoprotektahan yung walang kasalanan. Abay, tingin nyo ba walang kasalanan yung pinoprotektahan? Ay yung amo niya, andoon na sa ibang bansa, nauna na nga nililitis na nga Hindi yung dadalhin doon o kukunin doon kung walang probable cause. Pagdating sa batas, marami ang nakikisawsaw nang wala namang pinag-aralan. Mga OC, mga nakikigulo lang sa narrative o sa katotohanan. At siyempre, yung iba, makikiayon at magre-repost. Repost. Alam mo, magaling ang Pilipino sa ganyan. Repost, no? Baka balang araw, makatanggap tayo ng award. Actually, parang ang nabalitaan ko nga dati, ang pinaka-active sa cellphone sa mga buong mundo ay ang Pilipinas, mga Pilipino. Tayo yung pinakamaraming user ng mobile. No wonder, yung mga ganyang balita ay kakalat talaga. Next, sabing ganon. Number 3 is speak the truth without spin. Speak truth without spin, no? Because God hates lying lips. Sa Proverbs 12:22, sinasabi po yan na kinamumuhian ng Diyos ang pagsisinungaling. Sabi pong ganon, we should confront the senators and politicians with truth and tell them that in heaven, God won't let liars in. Alam niyo yung, ang tawag yan, yung sentence na yan. Yan ay hango sa isang lyrics ng kanta na kinumpose ng isang Christian, ang pangalan ay Carman. Ako'y matagal ng, merong album na yan And then, nung mga nangyari itong kaganapan, naalala ko yung linya na yan ng kanta, nang sabi, who will confront the politicians and will tell them that in heaven, God won't let
liars in. Kaya pinost ko nga yan sa page ko. At pinost ko mismo yung kanta. Ewan ko kung pinakinggan nyo. Sana pakinggan nyo naman para ma-appreciate nyo yung kahulugan. No? Pero sabi doon, sino ang magsasabi sa mga politicians na hindi tinatanggap sa langit ang mga sinungaling? Ang politicians po ay karamihan sinungaling. Andiyan ba kayo? Tingnan nyo yung mga sinasabi nila. Sa kampanya pa nga lang, napakaraming pangako. Pag nakaupo na, o sa kampanya, kilala ka, kakamayan ka pa eh. Pupuntahan ka pa sa bahay mo. Pero pag nakaupo na, punta ka sa opisina, hindi ka pa papasukin. Hindi ka na kilala. Who you ka na, who you. Diba? Kasi nungalingan yun. Abait-bait, pagka hindi pa na-elect, pero pag na-elect, hindi ka na kilala. Dapat tayo mga Kristiyano magsabi sa kanila, kayong mga politicians, mag-ingat kayo, kung di kayo magbabago, maiimpyerno kayo. Hindi kayo makakarating sa langit. Walang mga politician ang papasok sa langit. Dahil sabi ng Bible, God hates lying lips. Andiyan ba kayo? Hello? Yan yung dapat matutunan nila. Next, sabi po, when I say politicians, from the president up, down to the barangay level, mga politician po yan. Lahat na may posisyon sa gobyerno. Mas marami ang nagsisinungaling kaysa nagsasabi ng totoo. Do may mga mabubuti naman na mga nakaupo, pero mabibilang mo sa kamay. Mas marami ang hindi. Amen? At sino magsasabi sa kanila? Yung iba kasi takot eh. Sino magsasabi sa kanila ng katotohanan? Tayo dapat na nasa katotohanan. Amen ba kayo? Hello? Hindi na naman kayo sumasagot. Next slide natin. Practical steps for citizens and voters. Ayan. Sino ba yung mga citizen? Tayo. Sino ba yung mga voters? Tayo. Sino ba yung nagpaupo sa kanila sa posisyon nila? Taong bayan. Tayo. Kaya, sabi nga na iba, ang dapat sisihin. Kaya, nagkakaganyan ang bansa natin kasi yung mga bumoboto. Di ba? Meron kasi iba bumoboto dahil nabigyan ng 500. Andiyan ba kayo? Pinagkakanulo yung kanilang boto dahil lang sa 500 o 1,000. Sino ba yung mga namimigay ng pera? Ito yung mga corrupt, yung mga bad egg, masasamang mga politiko. Kasi kung honest yung mga yan, hindi yan mamimigay ng pera. May tiwala sila sa sarili nila na mananalo sila kasi mabuti sila. Pero dahil masasama sila, kailangan nilang mamudmud ng pera para magkaposisyon. Kaya lang, mga Pilipino, sa dinami-dami at tinagal-tagal ng eleksyon, ewan ko ba, dami pa rin ang nakukuha sa bayad. Kaya, sabi nga nila, dahil ginagawa natin yan, kaya magdusa tayo. Tayo rin ang kawawa. Bumabalik lang sa atin yung maling ginawa natin. So for practical steps for citizens and voters, sabi number 1 po, evaluate candidates by character and policy, not mere popularity nor charisma, nor sa pera. Do not vote those who cause chaos. Itong nakaraang linggo, sana po maging maliwanag sa isip natin yan. Again, huwag tayong maging supporter ng tao. Maging supporter tayo sa Diyos. Maging tapat tayo sa Diyos. Hindi sa tao kasi bakit? Kahit na ibigay niya yung buhay niya para sa kanila, gagantihan ba kayo?
Pag kayo ba'y nagka-problema, tutulungan ba nila kayo? Hindi. Hindi nga kayo kilala eh. Di ba? Sila magtutulungan kasi magkakasama yan sila eh. Pero tayong mga ordinaryong tao, wag natin silang sambahin. Wag natin silang ilagay sa pedestal. Isipin natin, ang Diyos ang dapat sambahin. Pakilala natin ang Diyos sa kanila. Nawa sila ay magkaroon ng pagbabago sa tulong ng Diyos. So wag po nating evaluate dahil sikat sila, dahil may charisma sila, o dahil mas marami silang supporter kaysa sa iba. Hindi ibig sabihin na majority, win ka na kagad. Sabi nga, kung ikaw ay Kristiyano, kahit na hindi ka majority, kahit mag-isa ka lang, kung ikaw ay Kristiyano, pero kung kasama mo ang Diyos, ikaw at ang Diyos ay majority po yan. Hindi mo kailangan ng maraming tao para masabing majority ka sa mundong ito. Kasama mo lang ang Diyos, majority ka na. Kaya ang ating allegiance, kanino dapat? Kay Jesus. Ang ating pong loyalty, kanino dapat? Kay Jesus. Ang ating pong support, kanino dapat? Kay Jesus. Amen pa kayo ron? Huwag sa tao. Sa tao, mabibigo po tayo. At walang kahihinat ng mabuti. Next, tingnan po natin. No, yung mga chaos, mga sabi ko nga, kilala natin kung sino po yung mga nagdala ng problema. Ayan po, I hope, pag nag-eleksyon, huwag niyo na pong ilista yung mga pangalan na yan. Huwag niyo na pong isama yan. Makakabawas din yan sa panalo nila. Amen ba? May tao po ba? Amen. Next, sabi po, support laws that reflect biblical ethics and life in life, no? Suportahan po natin yung mga may biblical ethics na mga kumakandidato. Yung mga pro-life, na mayroong programa sa marriage, nagpo-promote ng marriage, nag-encourage na marriage. Yung may mga honesty na kandidato, may mga accountability and stewardship. Bigyan ko kayo ng isang example. Ang isa sa mga mayroong mga ganitong katangian ay yung mayor ng Pasig. Kilala niyo po yun? Okay. Si Vico Soto. No? Nakita naman natin sa social media yung mga comment, mga feedback. Ang liit lang ng Pasig, pero nakakapag-ipon daw sila ng bilyon sa isang taon. Abay, kung ang Pasig kaliit-liit na municipality, bakit ang Pilipinas walang naiipon? Walang pondo para sa may hirap. Sa bagay, meron palang pondo. Ang mga 4Ps. Sino nga yung mga 4Ps dito? Si Jane. 4Ps, ayan. Yung 4Ps po, maganda sana yung layunin, yun na nga. Tuloy-tuloy lang ba yung ng 4Ps? Walang problema. Sama nyo naman kami dyan. 4Ps, ano? Yan. Kaya lang alam natin sa Meralco, sinama na tayo sa support sa 4Ps. At saka sa ano pa yun? Life, senior. Ako yung senior na. May senior na tayo. Meron kaya tayo makukuha. Pakita natin yung bill natin sa Meralco. Senior kami. Babawasan kaya nila? Hindi nila ginagawa yon. Kaya maraming maraming kalokohan ang mga sinasabi nila. Pero hindi nila tinutupad. Okay, next, sabing ganon, pray regularly for those in authority. Pray natin sila. Pag-pray natin. Again, ang prayer po natin, i-convict sila ng Diyos, makonsensya sila sa kanila mga ginagawang mali, magsisi sila,
at magbago sila. Makakilala sila sa Panginoon. Huwag niyo na pong ipag-pray na i-bless pa sila lalo ni Lord. Kasi yung blessing na kinukuha nila galing sa taong bayan. Lord, i-bless mo po itong mga taong ito. Lalo pa silang yumaman. Nako, pag lalo silang yumaman, lalo maghihirap ang taong bayan. Kasi yung yaman nila, kinukuha sa kaban ng bayan. Pag-pray natin na magbago sila, na ma-born again sila. Amen. Yeah, pray regularly for those in authority. Number 4, engage peacefully and respectfully. No? Tayo naman mga Pilipino, mga peaceful people naman tayo. No? Ayaw natin ng gulo. Amen. Ano ba sa inyo gusto ng gulo dito? Siyempre, ayaw natin. Gusto natin peaceful. At yan yung Senate. Supposed to be peaceful place. And yet, nagputukan. Sino po ang tinamaan? Yung mga pader. Yung mga salamin. Butas-butas. No? Sabi nga ng iba reporter, kung talaga may barilan yan, exchange of fire, dapat may tinamaan. Walang tinamaan. So, it's a show. Isang magandang palabas. Para mga tao ay maniwala. At anong resulta? Nakatakas. Yung dapat na hindi tumakas. Next, sabi po, number 5, practice personal repentance. National renewal begins with individual hearts. Ang sabi po ng 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. No? Ibig sabihin, kung tayo, na mga Pilipino, na mga Kristiyano, tinawag sa pangalan ni Jesus, ay magsama-sama tayo. Idulog natin ang ating bayan sa Diyos. Humingi tayo ng tawad. Not only our personal sins, but also the sins of our leaders. Hingin natin ang habag, awa, at kapatawaran ng Diyos para sa ating bayan. Sabi po, diringgin niya ng Diyos, pagagalingin ang ating bansa, at tayo po ay muli niyang pagpapalain. In conclusion, mga kapatid, when those who lead and those who follow submit to God's clear standards, God lifts the nation. The promise is timeless. The principle is non-negotiable. The call is urgent. Embrace righteousness personally, publicly, and politically for the good of the land and for the glory of God. Pag ginawa po natin ito, sinunod natin ang batas ng Diyos, ang utos ng Diyos, pagpapala ang dulot nito sa ating buhay, personal, pamilya, at maging sa ating buong bansa. Ihilingin ko po na tayong lahat ay tumayo sa oras na ito. Nawa po ay nangusap ang Panginoon sa Kanyang salita sa ating lahat. Na kung wala ang katwiran ng Diyos, wala pong patutunguhan ng ating bansa. Na kung ang ating mga leaders ay patuloy sa kanilang mga ginagawa ngayon, mas lalo po tayong lulubog, mas lalo po tayong maghihirap. Ito ay bunga ng kasalanan, consequences of sin. Na kahit hindi tayong gumawa, nadadamay po tayo. So we need to pray for our leaders. We need to pray for God's conviction upon their lives. Ang Diyos lang ang nakakakita ng kanilang mga puso. Pero ang kanilang mga actions, nakikita ng mga tao. Mula sa kanilang mga actions, nakikita kung tama, mali, ang kanilang ginagawa, kung mabuti o masama. Papanalangin natin. Makita nila ang katotohanan
na si Jesus, ang daan, katotohanan at ang buhay, na si Jesus, ang tanging makapagbabago ng kanilang buhay at ng bansa natin. Jesus is the hope of our nation. Jesus is the only answer to all our political problems in the country. Ay po, yumuko tayo ay dumulog sa Panginoon. Lapit natin ang ating bansa sa ating Diyos. Let's pray. Heavenly Father, we come to you, Lord, claiming your promise in 2 Chronicles chapter 7, verse 14, that we, your people, if we humble ourselves to you, Lord, seek your face, repent, and ask for forgiveness, that you will hear from heaven, and you will forgive our sins, and will heal our land. In behalf of our leaders, from president to senators to congressmen, governors, mayors, barangay captains, Lord, we ask for forgiveness for the nation's sins against you, Lord, for the corruption, sin of corruption, sin of injustices. We ask for forgiveness for the sins of deception, mga kasalanang ito, Diyos, na nagahari sa aming bansa. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, in behalf of our leaders, Panginoon. Mahabag ka sa aming bansa, mahabag ka sa aming mga Pilipino, Diyos. Igawad mo nawa ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin na ikaw ang mangusap sa puso ng aming mga leaders, magpakita, mag-reveal, mag-convict sa kanilang mga kasalanan ng Diyos. At naway matuto sila magpakumbaba sa iyo at humingi ng tawad at magbago, Panginoon, para sa kapakanan ng aming bayan, O Diyos. Have mercy, O Lord, upon our country. Kita namin, Lord, ang consequence ng kasalanan. Ang Pilipinas ay naghihirap. Ang mamamayan ay lalo naghihirap. Ang Pilipinas ay nasa kahihiyan na ang aming kalagayan na Diyos ay pababa ng pababa. So we pray, bigyan mo po ang mga nasa executive ng power, Lord, na ipatupad nila ang batas nang walang takot, nang walang pangingilim o sasaalang-alang. Patupad nila ang batas na naaayon sa iyong salita, O Diyos, upang ang aming bansa magkaroon ng katarungan, magkaroon ng kalayaan, magkaroon, O Diyos, ng pagbabago. We pray, O God, for your divine intervention upon our country. Please forgive us, Lord, for our sins individually, and we pray that you change our hearts too, that we may be able to please you and live for you, O God. Kami tinawag mo sa iyong pangalan. Niligtas mo sa krus ng Kalbaryo. Ang una namin, Panginoon, identity is with you, Lord. We are your children. We are your children. And in behalf of our church, we pray for our country. We intercede for our country and our leaders. In the name of Jesus, Lord, we also come against principalities of darkness, principalities in the air that is controlling the government system in the name of Jesus. We rebuke, Lord, all the principalities of darkness in the Philippines. We rebuke you, spirit of corruption, spirit of deception, spirit of poverty in the name of Jesus.
We rebuke you and cast you out. In the Philippines, in the name of Jesus. And we declare that Jesus is the Lord of the Philippines. Jesus is the God of the Philippines. Lord, we pray that you reign. We pray that you rule and reign, O God, in our country today. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo, Diyos, na may pagpapakumbaba sa dakilang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon. At lahat po'y magsabi ng Amen. Amen and Amen. Hallelujah.